Xiaomi Pad 7 and Pad 7 Pro. Marami-rami ding nag-aabang nitong Xiaomi Pad 7 series dahil na nga rin sulit yung Xiaomi Pad 5 and Pad 6 nung mga nakaraang taon. So, ngayon, aalamin natin kung maganda at sulit din ba itong bagong Pad 7 series nila. Ano yung mga upgrades, ano yung mga hindi ko nagustuhan dito, kamusta yung mga accessories, okay na ba yung Pad 7 lang or dapat ka bang mag-Pro? Pag-uusapan natin lahat, pero bago yon, subscribe muna sakaling makatulong sa ito at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short videos pa namin. Okay, so hindi na natin pagtatagalin at uumpisahan na agad natin sa performance. Dito muna tayo sa Xiaomi Pad 7. 4nm Snapdragon 7 Plus Gen 3 yung chipset na gamit ngayon. Dito sa Pilipinas, dalawang configurations ang meron, 8128 at 8256 na dapat nyong pag-isipang mabuti kasi bukod sa hindi yan upgradable, wala yung micro SD card slot, magkaibang storage din kasi yung ginamit. Yung 128 gigs ay UFS 3.1, samantalang yung 256 gigs ay UFS 4.0 na. Now, most people, malamang hindi rin gaanong mapapansin yung difference niyan for everyday use, like sa mga loading times ng mga apps. But kung nagta-transfer ka ng files, syempre mas maganda yung UFS 4.0, kaya kung kaya naman ang budget, mas maiging piliin mo na yung 256 gig. Sa Xiaomi Pad 7 Pro naman, 4nm Snapdragon 8S Gen 3 yung chipset. Same chipset to dun sa Poco F6. So kung napanood nyo yung video ko dun, siguro alam nyo na rin na malakas-lakas to. 8256 tsaka 12512 naman yung options natin dito. So pareho na rin naka UFS 4.0. Ito yung Antutu benchmark scores nilang dalawa at sabihin ko lang din na kung naka Xiaomi Pad 5 ka, maganda-gandang upgrade talaga to at for sure, mapapansin mo yung difference pag pinagkumpara mo. Actually, kahit nga compared sa Pad 6, magandang upgrade na rin dahil nasa 800k Antutu score lang din yon. So halos dodoble na rin dito. Pero for most people kasi, enough pa rin naman yung performance ng Snapdragon 870, lalo na kung hindi ka naman gamer. So posibleng okay pa sa'yo yung Xiaomi Pad 6. Ngayon, kung ang pagkukumparahin naman natin ay itong Pad 7 versus Pad 7 Pro, well, mamaya ipapakita ko pa sa inyo yung mga lamang at extra features nitong Pro version. Pero kung performance lang ang pag-uusapan, hindi naman ganong kalaki yung lamang nitong Pad 7 Pro kumpara sa Pad 7. Lalo na kung aktual na paggamit ang pag-uusapan natin kasi sa benchmarks yan, madaling makita yung difference nila. May mga numbers tayo dyan. Antutu score, Geekbench 6, 3D Mark stress test, nag-run din ako. At dito makikita pa nga natin na lamang ng konti sa best and lowest loop score ang Pro version, pero lamang naman ng konti ang non-Pro pagdating sa stability at mas mababa din yung temperature. Tapos, sa aktual na paggamit, pareho na rin naman silang mabilis and responsive. May mga slowdowns and stutters, yes, lalo na pag nag-desktop mode tayo, tapos maraming windows ang naka-open ng sabay-sabay, but tolerable naman at hindi naman siya yung sobrang lag talaga, kaya hindi rin naman yan problema para sa akin. Sa mga gamers naman, 3 games pa lang yung nasusubukan ko so far. Good news kasi parehong may ultra-ultra sa Mobile Legends at pareho ring swabe, parehong over 100 FPS. Sa Call of Duty Mobile, mas mataas yung graphics na available sa Pro version. May 120 FPS din kasi yan sa MP mode. So kung importante sa'yo yan, pwede kang mag-Pro. Pero pareho naman silang naka 90 FPS sa VR mode at hindi rin delay yung gyro. Tapos sa Genshin Impact naman, syempre sinet ko yan sa highest preset, 60 FPS mode at smooth and very playable din pareho. Frame drops kapag nagbibitaw na tayo ng mga skills, but 57 FPS pa rin on average yung nakuha natin sa Pro version and 56 FPS naman sa regular Pad 7. Almost same lang talaga at halos wala tayong mapapansing difference sa mismong performance. Sa thermals merong pagkakaiba at mas papabor pa yan sa regular Pad 7 lang. Well, pareho namang maganda yung temperatures dahil hindi naman sila umabot ng 45 degrees and kung mapapansin nyo, nasa bandang taas yung umiinit na part so malayo din sa part na hinahawakan natin kaya hindi rin natin gaanong mararamdaman. Pero mention ko lang din na mas umiinit yung Snapdragon 8S Gen 3 ng Pro version. So, para sa akin, real talk lang, mas papaboran ko yung regular Pad 7 kasi hindi naman ganong kalaki yung difference nila pagdating sa actual performance, pero medyo malaki yung difference pagdating sa thermals. Yung display natin dito, pareho lang naman, 11.2 inch na LCD panel, mas mataas na yung resolution ngayon, 3:2 yung aspect ratio, and yes, hindi pa rin tayo naka-AMOLED, pero expected naman yan dahil nga sa price. So,
Ang good news, maganda pa rin naman yung kulay at solid pa rin for watching contents. Dito sa Netflix, meron tayong support for Widevine L1, HDR10, and Dolby Vision na pinarisan pa ulit nila ng 4 na speakers. Malakas, good sounding speakers na para sa isang tablet na ganito ang price, may Dolby Atmos support, at nung sinagad ko yung volume, nakita ko na 200% yung nakalagay. Meron pala silang volume boost na tinatawag ngayon. So 16 levels yung volume natin dyan. May distortion na pag ganitong nakasagad pero goods pa rin naman. Kaya overall, very satisfied ulit ako sa speakers natin dito. Sayang nga lang kasi wala tong headphone jack para sa mga gumagamit pa ng wired headphones. Balik sa display, mas maliwanag na rin to ngayon, up to 800 nits. Kung gagamitin mo to sa labas na tipong nakatuto ka talaga sa direct sunlight, syempre mahihirapan kang makita yung screen, pero wala namang gumagawa nun. Kung gagamitin mo to sa labas, syempre sisilong ka sa mga coffee shops, sa mga restaurants, at wala namang problema pag ganon. Maliwanag na display to para sa ganong klase ng paggamit at sobrang brightness pa nga kung gagamitin mo lang naman sa kwarto. Screen refresh rate is still 144 Hz, so very smooth looking display pa rin. Take note lang na bihirang mag 144 yan. Sobrang pili lang yung mga applications na supported yung 144. So most of the time naka 120 Hz lang din. Na okay lang naman dahil sobrang smooth na rin tignan ng 120, and most people won't notice the difference din naman between 120 and 144. May eye care features din like DC dimming. Pagdating naman sa touch responsiveness, up to 360 Hz yung sampling rate, 240 Hz kapag gamit yung pen. Wala pa ring vibration motor, so wala pa ring haptic feedback, which is a bit disappointing para sa Pro version. Tapos sa glass protection naman, nakita ko sa website ng Xiaomi India na may Corning Gorilla Glass 3 protection to. So kapag ganon, same glass protection siya sa Xiaomi Pad 6. Kaya lang, sa website naman ng Xiaomi Philippines, walang nakalagay na Gorilla Glass, so susubukan ko na lang ding i-confirm sa Xiaomi Philippines. Usapang software muna bago yung mga accessories. Naka HyperOS 2 based on Android 15 tayo, so buti naman at latest version na ng Android. Karamihan sa atin, very familiar na rin naman sa HyperOS. Sa mga hindi pa, very user-friendly naman itong interface, madali lang gamitin, very minimal lang yung bloatwares dito, and good news yan, wala tayo gaanong i-uninstall. In terms of software support, may article ang GSM Arena at nakalagay doon na 2 Android upgrades daw ang ibibigay ng Xiaomi. Okay pa naman yan sa price nitong Pad 7. Medyo mahirap lang tanggapin sa presyo nitong Pad 7 Pro. So, definitely one of the downsides to nitong Xiaomi Pad 7 series. Lalo na kung ikukumpara natin yan sa iPads na usually may 5 to 7 years na software support. Now, isa pang nagustuhan ko sa software, meron tong workstation mode. Bali dito, nag-aala desktop yung tablet natin. So, lahat ng applications, ma-open natin ng naka-floating window. 4 na windows ang pwedeng ma-open ng sabay-sabay na syempre, pwede rin nating i-resize. Hindi nga lang siya yung talagang masiset mo sa specific size na gusto mo. Meron pa rin tayong mga susundin na sizes dito. Also, may napansin din akong bug na pwede pang i-improve at ayusin. But still, okay pa rin naman na meron tayong ganitong feature at malamang yan, most of the time, desktop mode ko to gagamitin. And mention ko na rin na yung Type-C port natin dyan ay USB 3.2 Gen 1 na may support na rin for external displays. Mirror mode nga lang yan, so hindi pwede yung extended. Xiaomi HyperConnect feature meron din, so pwede mong ma-open at ma-operate yung smartphone mo gamit tong Xiaomi Pad. And andyan din yung shared clipboard, cross-device notifications at iba pa. May mga AI features din, may Google Gemini, Circle to Search meron din, kaso ang hirap paganahin. Ginamitan ko pa ng touchpad para mapagana ng maayos. Tapos yung iba pang mga AI features na nakalagay sa website nila, hindi ko talaga napagana. Sa accessories naman, meron tayong 3. Ito yung Xiaomi Focus Pen at regular keyboard. Actually, kung nakapag-pre-order ka, pwede kang mamili ng 1 libre dyan. Tapos ito naman yung Focus Keyboard na separate purchase talaga. Dito muna tayo sa Smart Pen. Maganda rin to, tulad lang din ng Smart Pen sa Xiaomi Pad 6. Low latency, sensitive, at may 8,192 levels of pressure sensitivity. Matagal ding malobat. Actually, malamang hindi na nga rin malobat dahil nagcha-charge na rin yan wirelessly kapag kinabit sa tablet. At masasabi ko na solid na rin talagang gamitin for drawing and taking notes. Itong regular keyboard naman, maganda rin. Lalo na syempre kung nakuha mo ng libre. Hindi nga lang yan backlit keyboard, but still a good typing experience pa rin naman. Sa tablet na rin yan kukuha ng power. May pogo pins tayo sa tabs, so hindi na rin kailangang i-charge yung keyboard. Kaya overall, hindi na rin talaga masama para sa isang keyboard case. Pero may mas maganda pa dito, at eto nga,
yung Focus keyboard. Bali keyboard na case din naman yan, pero dito meron tayong touchpad para maging mas laptop-like yung experience natin. Now, kung mapapansin nyo, mas susyalin din yung datingan ng case na to kasi parang lumulutang yung tablet natin dyan. And yes, same design talaga yan sa Magic Keyboards ng Apple para sa mga iPads nila at hindi natin pwedeng itanggi yan. Backlit keyboard na rin, so okay na okay yan kung nagtatype ka sa gabi. Make sure lang na iti-turn on nyo yan sa keyboard settings kasi naka-turn off yan by default. Maliit lang yung touchpad and syempre, manage your expectations pa rin. Hindi siya yung katulad talaga ng touchpad ng mga MacBooks. Good touchpad lang talaga para sa isang tablet. Okay din yung clicks. Kaya masasabi ko na maganda na rin talaga to lalo na para sa promo price na nasa 4K lang. Yung Magic Keyboard kasi ng iPads, alam ko pumapalo din ng 20 mil at hindi naman times 5 yung experience doon. Very sturdy rin naman to kapag nagtatype ako. So, siguro kung may pupunahin man ako, very limited lang yung angle adjustment. Actually, eto na yung max niyan. So, kung medyo matangkad ka, tapos mababa yung table mo, hindi mo siya gaanong ma-angle ng sakto, kaya ikaw na mismo yung mag-a-adjust. Or yung table, kung may standing table ka naman. Maliit na bagay, pero sinasabi ko lang din para alam nyo bago nyo bilhin. And by the way, lahat nga pala ng mga accessories na to ay compatible naman sa parehong Pad 7 and Pad 7 Pro. Okay, so usapang battery naman tayo. Same battery capacity naman tong dalawa, 8,850 mAh. Saktong battery life lang siya, to be honest. Hindi ko masasabing makunat. Panapat lang sa isang araw na gamitan na syempre depende pa rin sa paggamit mo sa application, sa brightness, sa lakas ng speakers. So, mas maigi sana kung in-upgrade nila to 10,000 mAh battery para lang mas solid. Nag-run din ako ng PCMark battery test sa parehong device, same settings, at makikita nyo dito na mas lamang pa ng konti yung regular Pad 7 kumpara sa Pad Pro. Ang kinaganda naman ngayon mas mabilis nang mag-charge tong mga to. From 33 watts ng Pad 6, 45 watt charging na yung supported dito sa Pad 7, and 67 watts naman para sa Pad 7 Pro. From 10 to 100%, 53 minutes lang ang inabot sa Pad 7 Pro, tapos 1 hour and 27 minutes naman para sa regular Pad 7. Sa camera, meron ding pinagkaiba. Isang camera lang sa likod tong regular Pad 7, 13 megapixel main. Design lang yung ibang bilog dyan. Sa Pad 7 Pro, 50 megapixels yung main. Tapos may 2 megapixel depth sensor din. Tapos sa selfie cam, 32 megapixels yung sa Pro at 8 megapixels sa regular Pad 7. Ito naman yung nakuha naming photos gamit ang main camera at pagdating sa sharpness and details, mas lamang ng konting-konti ang Pad 7 Pro. Tapos sa kulay naman, mas matingkad yung sa Pro version and mas natural looking yung sa regular Pad 7. Pero pareho na rin namang goods para sa ganitong klase ng tablet. Sa videos ng main cam, hanggang 4K 60fps dito sa Pro version and 4K 30 lang sa non-Pro. Pareho ding may stabilization, so usable din pareho at dedepende na lang kung importante sa'yo yung 60fps o hindi. Okay, so ito yung video quality gamit ang front-facing camera nitong regular Xiaomi Pad 7. Hanggang 1080p 30fps lang tayo dito at ganoon din naman sa Pro, and gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know sa comments kung okay sa inyo yung audio at video, pero magsuswitch muna tayo sa Pro version para makita natin yung difference. Okay, so ito naman yung quality sa Xiaomi Pad 7 Pro version. 32 megapixel front-facing camera yung gamit natin dito. 1080p 30fps lang din, limited lang tayo sa 30fps. Pero meron ba kayong nakitang difference? Anong mas okay sa kanilang dalawa? Most probably pareho lang naman yung audio dahil pareho lang naman sila ng microphones. Pero let me know sa comments kung meron kayong napansing pagkakaiba pagdating sa video. Anong mas maganda, regular Pad 7 or Pad 7 Pro? Yung design at build pag-usapan natin saglit. Kamukha lang din naman ng Xiaomi Pad 6. Naka all metal unibody design pa rin, so solid pa rin yung build. Square na camera island. Meron tayong tatlong color options, green, blue at gray. Pero wala pa ring IP rating, so dapat nating iwasang mabasa. Okay, so SRP nitong Xiaomi Pad 7 ay 19,999 to 21,499 pesos. Pad 7 Pro, 29,999 to 33,999 pesos. Pero wag niyong kunin sa ganyang presyo dahil lagi namang may promo ang Xiaomi para sa mga yan. Actually, itong 8128 Pad 7 ko ay nabili ko lang for 15.6K. May libre pang keyboard yan. Tapos itong 8256 Pad 7 Pro ay nakuha ko naman for 25,799 na meron na ring libreng Xiaomi Focus Pen. Malamang wala na kayong makuhang free keyboard or free smart pen sa mga susunod na offers nila. Pero
bababa at bababa yung presyo niyan. So ilalagay ko na lang din yung link sa description kung saan kayo pwedeng makachempo ng naka-promo. Now, nasabi ko naman na yung mga magagandang bagay kanina. So doon naman tayo sa mga cons. Walang headphone jack, walang micro SD card slot, limited lang yung software support, walang vibration motor, walang IP rating na medyo nakakapagtaka lang kasi medyo binibida nila yung wet touch display kung saan magagamit pa rin natin ng maayos yung tablet kahit basa yung kamay natin. Pero iiwasan dapat mabasa dahil nga walang official IP rating at eto sabihin ko lang din yung mga posibleng kailangan mo na wala dito. Wala tong eSIM support or kahit physical SIM card slot at wala ring fingerprint scanner yung regular Pad 7. Yung Pro version lang ang meron. So, Xiaomi Pad 7 or Pad 7 Pro. Well, kung gagamitin mo lang naman to for watching contents, pang YouTube, Netflix, pang sound trip, konting gaming at web browsing, okay na yung regular Pad 7 lang. Ngayon, kung gagamitin mo rin to for work, for studies, dadalhin mo sa school, sa mga coffee shops, at gagawin mong pang araw-araw na device talaga, syempre mas okay kung meron kang fingerprint scanner para hindi mo natatakpan yung pin or pattern mo kapag mag-a-unlock ka in public. Isa pa, mas mabilis tsaka mas secure din yon. Big plus din yung mas mabilis na charging speed kapag ganon. Halimbawang nagmamadali ka or late ka na. Tapos yung difference naman nila sa camera, depende sa iyo Kasi sa akin, hindi rin naman ganun kalaki yung difference pagdating sa photos and yung 4K 60 versus 4K 30 FPS na video recording. Sa akin, okay na yung 4K 30 FPS sa isang tablet dahil hindi ko naman to gagamitin pang vlog. Most probably, hindi ko nga rin magagamit sa kahit anong pag-take ng videos. So, again, dedepende yan sa'yo. Yung front-facing camera for video calls, pinakita ko rin naman sa inyo kanina and medyo nakakagulat lang din yon kasi mas maganda at mas malinis pa yung kuha ng regular Pad 7 lang. Kaya ang mas marerecommend ko sa dalawang to, regular Pad 7 na 8256. Para sa akin, yan yung mas sulit at mas maire-recommend ko sa karamihan sa inyo. But of course, kung sakaling kailangan or gusto nyo talaga yung mga extra features nitong Pro version, kailangan nyo ring maglabas ng extrang cash para doon. Sa keyboard naman, kung bibili ka na lang din, yung focus keyboard na lang. Di hamak na mas maganda yon kumpara sa regular keyboard at sulit nga rin yung promo price. Kung naka Xiaomi Pad 6 ka, tanungin mo lang yung sarili mo kung okay ka pa sa performance niyan. Kung okay pa, huwag ka munang mag-upgrade. Kung kulang na, maganda-gandang performance upgrade yung makukuha mo dito. Yung mga naka Xiaomi Pad 5 ang mas matutuwa dito sa Pad 7. Kasi malaki-laki na rin yung agwat sa performance. So, mas mararamdaman nila yung upgrade. At kung ganun pa yung device mo, pwedeng-pwede ka nang mag-upgrade dito. At para naman sa mga interesado sa bagong labas lang din na 11th Gen iPad, unfortunately, hindi ko pa nasusubukan. Pero let me know sa comments kung gusto nyo ring ikumpara ko yun dito at kung maraming interesado, bibili ako para magawa natin ang video. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Like and subscribe sakaling nakatulong tong video. Nasa description din yung link kung saan pwedeng makabili ng nakapromo. Kung gusto mong makita ang best mini Android tablet ngayon, click mo lang to. At para naman sa review ko ng iPad mini, click mo lang to.